8 bilanggo yan ang tumakas ang tanong mga kaibigan. Paanong nakatakas? Ang sabi nung interview natin, mamaya papakita natin, ay nilagari raw yung bakal ng mga preso na yan habang mahimbing na natutulog. Ang sabi nung ni Sergeant Pating na ating na-interview ay kasagsagan daw ng tulog ng mga preso habang nilalagari itong mga bakal na malalaki. Nilagari ng mga preso na yan na 8 kung kaya't sila ay nakatakas, mga kababayan. Ang tanong kasi, paanong kasi 'pag nilagari mo ang bintana, maraming rehas ng bakal yan, ang lalaki pa naman, maiingay yan. Eh, bakit maraming nalagari at paanong nakatakas? Hindi kaya may kasabwat na opisyal ng PNP ang pagtakas na ito o kaya yung jail guard, jail officer. At katunayan, ang jail officer ay sinuspindi na raw at kinasuhan na ng PNP. Yan po ang sabi ni PNP Region 3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., mga kababayan. Pero ang tanong natin, mga kababayan, paanong wala man lang pumalag na mga bilanggo? Na siyempre 'pag naglagari ka diyan, maraming mga rehas yan na nakatayo sa bintana na may butas nga yan, rehas nga yan, para magkaroon ng exhaust ano, para makapasok yung hangin. Pero bakit kung kailan yung nakatakas na, tsaka daw may nagsumbong na preso, mga kababayan. At itong 8 na ito, 4 sa mga ito ang nadakip na o ang nahuli na at ang 4 pa ay kasalukuyang pinaghahanap. Mamaya makikita natin sa report, ipapakita natin yung interview ko. Bago yan, sabi ni Ma'am Bea Mendoza, yan, maingay yan, paanong walang nakarinig na isang tagabantay diyan? Baka ano 'to, papetiks lang sila sa mga trabaho diyan. Kaya nga nagtataka tayo, Ma'am Bea Mendoza, paanong nalagari itong mga bakal na ito na malalaki na nakatayo sa rehas kasi yan, doon sa bintana, Imposibleng kasagsagan ng tulog, maingay. Hindi mo yang kayang lagariin sa magdamag yung 3 bakal na yan o higit pa na nakatayo, 'no? Nakatayo kasi yan sa rehas, Ibig sabihin nito, baka yung jail officer ay kanilang kakutsaba kung kaya't hinayaan lamang na maingay. Napakaingay po yan, tama ka diyan, Ma'am Bea Mendoza. Kaya nga kanina, mahina nga signal ano, Kenji Food Channel, oh, yan, ilang araw nilalagari yan, 'di ba? Ilang araw nilalagari yan kasi mamaya makikita nyo sa report, ang lalaki ng gari, mga kababayan. Eh, paanong nalagari yan na agad-agad, wala man lang pumalag, wala man lang nakatakas, wala man lang nakaramdam sa kanilang mga kasamahan? Kenji Food Channel, kasi matigas ang bakal ng kulungan. Ang bakal kasi na makulungan na yan, yan yung espesyal. Mahirap po yan, di po yan nababaluktot. Ang hirap po niyan ay paano nakatakas. Kanina, nakausap natin si yung Chief of Police, si Police Colonel Albiar. Anong first name ni Colonel Albiar ng San Jose del Monte PNP? Tumanggi siya na interview natin at itinuro tayo sa kanyang investigador, si Police Master Sergeant Pating. So si Colonel Albiar talagang hindi siya nagpa-interview. Gayunpaman, okay na rin at na-interview natin ang kanyang tauhan. Okay na yan, panoorin natin itong balita na ito kaugnay sa pagkakatakas. Teka, basahin muna natin yung comment ni Ma'am Bea. Sabi niya, Bea Mendoza, ang pinaka tanong ko dyan, Sir Mar, saan naman po nila kinuha yung pinanglagari? Bawat bisita dyan, dumadaan sa migpit na inspeksyon. Paano nakalusot yan? Yan ang lagari. Kaya sabi nga natin, tama ka na naman dyan, Ma'am Bea Mendoza, paano yan nakalusot yung lagari na yan, ha?
imposible na makalusot yan dahil medyo malaki ang lagari, mahaba. Paano nakalusot? Kaya sabi ni General Hidalgo ay kinasuhan na raw at sinuspindi na ang jail guard dahil nga doon sa nangyari pagtakas ng 8 bilanggo. NG Food Channel, yan, alam ko, asero yan, makunat yan. Alam niyo po, tama din si NG Food Channel. Pag asero kasi yan, mahirap lagariin yan. Hindi yan kaya ng basta-bastang lagari. Bagamat hindi tayo sure kung asero yan, pero sigurado solid na bakal yan. Ang tanong, paano nakapasok yung lagari na yan? At kung halimbawa, 3 bakal na matitigas ang nilagari niyan, matagal yan. Ilang araw yan bago nilagari. Ngayon ang tanong, bakit hindi alam ito ng jail guard? Ha? Bakit hindi alam ng jail guard na may ingay na pala doon at wala man lang preso na nagsumbong? Oh, sir, kasi alam mo yung kulungan na yan, maliit lang, malapit lang yan sa upuan ng mga jail guard eh. Malapit lang yan eh. Yung kanilang pintuan dyan, malapit lang yan. O how come ngayon na nalagari at tuluyan ngang natanggal yung mga bakal na yan na malalaki na yan? Sabi niya, hindi nga yan kinakalawang idol, di ba? Tama siya, no? Kaya ito, panoorin natin ang balitang ito. At yung 4 na nakakatakas pa hanggang ngayon ay mababanggit natin ang pangalan sa interview, pero yung mga tumakas, rather, ang mga nadakip na muli ay hindi muna niya binigay ang pangalan, pero mapapanood nyo ito sa ating sa balita. Okay, panoorin natin. Deprived of liberty sa San Jose del Monte, Bulacan ang nakatakas. Gumamit daw ng lagari ang mga preso para sirain ang bintana sa comfort room ng kanilang kulungan. Palaisipan ngayon kung paano na ipasok sa kulungan ang lagari. Yan. May unang balita live si James Agustin. James. Good morning, Igan, Susan, Ivan. 4 pa sa 8 PDL o Persons Deprived of Liberty na tumakas yung patuloy na hinahanap ngayon ng pulisya. Mag-alas 3 sa madaling araw kahapon nang tumakas ang 8 PDL mula sa custodial facility ng City of San Jose del Monte Police Station. Nilagari nila ang 5 bakal sa bintana sa comfort room. Nahuli pa ang mga PDL na naglalakad sa San Pedro Street. Ayon sa pulisya, ang ibang preso rin ang nagsumbong sa custodial officers kaugnay sa pagtakas ng mga PDL. Nabawi ang ginamit nilang lagari na nasa 4 na pulgada ang haba. Bahagi ng investigasyon kung paano ito naipasok sa custodial facility. Patuloy ang manhunt operations para mahanap ang 4 na iba pang PDL. Lahat sila may kasong may kinalaman sa illegal na droga. Samantala ngayon ay sinimento at tinakpan na muna yung bahagi ng bintana ng custodial facility kung saan dumaan itong mga tumakas na PDL. Yan ang unang balita mula rito sa Bulacan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Okay mga kababayan, yan, dinig naman ninyo ang balita na yan. At kanina, pumunta tayo sa police station. Kumuha tayo ng picture dyan at may interview tayo kay Sergeant Pating. Ipapakita natin yan. Pero bago yan, sabi ni KG Food Channel ay kaya pala yung bakal di 25 lang, regular na bakal. Bakit kasi yan lang? Pero tanong, paano nakapasok yung lagari? Eh, malaki pa rin yung 25 mm. Malaki pa rin yan. Yan. P. Cabral, tulog ng tulog, sabi niya. Sabi pa ni Bea Mendoza, kahit sabayan ng ubuyang paglalagari nila, maririnig lalo yung paglalagari nila ng bakal. Yan sinasabi natin talagang kahit umubo ka pa dyan, madidinig talaga yan dahil bakal sa bakal yan. Kaya ang tanong, paanong hindi naramdaman yan ng jail guard na may nilalagarin at ang napakaingay niyan. Ano? Bakit hindi nagsumbong yung mga preso dyan? Hindi kaya napaka-imposible talaga, mga kababayan, no? Na hindi malaman yan. Ngayon, pinuntahan natin kanina, ayan, yung napakita ba natin? Ayan, no, yan sinimento na. Pakita natin mamaya yung litrato na yan. Ayan po, yung ating kuha kanina, kuha ng ating photographer. Yan na po. Naglagay na lang sila, nagtira sila ng maliit na bintana, no, mga kababayan. Kaya mas lalong mahirap sa mga preso yan. Ngayon, panoorin naman natin ang interview ng sa investigador. Nandito tayo sa tanggapan ng police station ng lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan.
upang kapanayamin natin ang may hawak ng kaso, si Police Master Sergeant Pating, na siyang may hawak ng kaso kaugnay sa 8 preso na nakatakas sa detention cell ng San Jose del Monte PNP. Kahapon po, June 2, alas 3 ng madaling araw, kukuha ko tayo ng follow-up kay Police Master Sergeant Pating kaugnay sa itong 4 na suspect na pinaghahanap pa magpahanggang ngayon, at ang 4 ay nahuli na. At itong mga suspect na hinahanap pa ng mga otoridad ay kinabibilangan ni na Aaron Capa Mendones, 26 anyos, na may kasong paglabag sa Republic Act 9165. At ang sumunod ay si Jose Albert Roas E. Gonzales, 24 anyos, may kaso ring paglabag sa Republic Act 9165. At itong si Jeffrey Santos E. de los Santos, 38 anyos, na may kaso din na Republic Act 9165. At ang panghuli sa 8 nakatakas ay si Richard Torrillos E. Mabansag, 46 anyos, na pareho ding may kasong paglabag sa 10591 at Republic Act 9165. Itong 4 na ito ay kasalukuyan pa rin pinaghahanap ng mga otoridad at nagsasagawa na ng manhunt operation ang pulisya ng San Jose del Monte, Bulacan. At dahil dyan, kakapanayamin natin ang mayawak ng kaso, si Police Staff Sergeant Pating. Sir, good morning po. Pwede po bang malaman kung paano po ba nakatakas itong mga preso na itong 8 sila? Good morning po, sir. Idol, actually, base po sa initial na investigation natin, nakatakas po ang 8 preso sa loob ng kulungan natin sa Selda 4 by destroying the grills window of the comfort room of the Selda cells. So, yun po, kanila pong sinira sa pamamagitan ng paglagari sa mga bakal. At yun po ay matapos nila yung putulin ang bakal, ay yun po ang ginawa nilang lagusan para makatakas. Sir, ito bang 8 suspect na ito, wala bang nakaramdam sa mga kapwa nila preso habang nilalagari yung malalaking bakal doon sa kanilang kulungan, sir? Base doon po sa initial natin na pagtatanong sa mga kasama nilang preso sa loob, ay kasarapan ng tulog. At yung isa po na nakatunog, yun po yung mismong nagsumbong sa naka-duty police. Kaya, so sa ngayon, sir, itong 4 na ito ay patuloy ang isinasagawang manhunt operation ng San Jose del Monte PNP. Tama po ba? Opo sir, Idol. So ayan mga kaibigan, ang panayam natin kay Police Staff Sergeant Pating, na kung saan ang PNP ng San Jose del Monte, Bulacan ay tinutugis na itong 4 na itong suspect maliban dun sa 4 na nahuli na ng mga otoridad. Maraming salamat. Magmula dito sa tanggapan ng PNP San Jose del Monte, kasama natin si Police Staff Sergeant Pating. Ito ang iyong kalatigo, Camario Batigas, nag-ulat sa Latigo News TV. Ayan, mga kababayan, pinuntahan natin ng personal yan, para malaman natin yung anong nangyari, follow-up interview. So talagang sinabi ni Police Master Sergeant Pating na nilagari daw sa kasarapan ng tulog ng mga preso ay tuluyan ang naputol yung mga bakal na yan. Pero parang imposible mga kababayan na basta-basta na lang mapuputol yan sa magdamagan na paglalagari. Alam natin sabi ng ating mga viewers, hindi yan basta-basta mapuputol ng magdamagan lang ng lagari. So kasi yung rehas na yan, bago ka magkasya dyan, kailangan mo dyan pumutol ng mga 4 na rehas na nakatayo yan, nakabaon yan sa bakal, sa semento, hollow block, kaya't kailangan mga 4 ang puputulin mo dyan. Ngayon, kung matataba yan, pag naputol mo yung ibaba niyan, hindi mo rin yan mababaluktot para baluktot mo para bumuka, baluktot mo patas para bumuka, dahil matataba yan. Matatabang bakal yan, hindi yan basta-basta kung maputol mo yung sa ilalim, yung 4 para magkasya ang tao, babaluktutin mo yan,
Ay hindi mo rin mabaluktot siya, matibay yan. Pero ang tanong, bakit yung magdamag na yun ay nalagari agad ang bakal at nakatakas ang mga preso na yan?